Lahat tayo ay apektado ng krisis ngayon. Ramdam nating lahat na kahit wala tayong binago sa ating mga binibili, mas malaking halaga na ang ginagastos natin. Halos every week kasi ay merong increase sa presyo ng mga bilihin. Ang sahod mo dati na kaya mo pang pagkasyahin sa mga basic needs at kahit papaano ay meron ka pang naiipon, ngayon ay napupunta na lahat sa gastos. Minsan ay wala ka ng choice kundi kailangan mo nang magbawas ng gastusin. Ang problema kapag merong krisis ay hindi natin alam kung kailan ulit maging stable ang ekonomiya, kung hanggang kailan patuloy na magbabago ang presyo ng mga bilihin. Maraming mga bagay ang wala tayong control at hindi tayo sigurado kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa at hahayaan na lang na maging biktima tayo ng nangyayaring krisis. Para maiwasan natin ang madalas na pag-aalala, kailangan nating maging handa. At isa sa mabuting pagkahanda na pwede nating gawin ay ang mag-ipon. Sa panahon ng krisis, napakahalaga na meron kang pera. Ika nga sa kasabihan, cash is king. Kahit mukhang imposible, kaya mo pa ring mag-ipon hanggat meron kang proper system. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na paraan na pwede mong gawin para mabilis kang makaipon kahit merong krisis. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong request na huwag mong kalimutang i-like ang video pagkatapos mo itong mapanood para ma-recommend pa tayo ni YouTube sa mga kababayan natin na gusto ring ma-improve ang kanilang finances. Salamat! Number 1. Magbawas ka ng gastusin. Ito ang katotohanan. Kapag ginastos mo lahat ng iyong sahod, mamumuhay ka paycheck to paycheck at wala kang maiipon kahit kumikita ka pa ng malaki. Kapag gumagastos ka naman ng higit pa sa iyong income, magbabayad ka ng malaking interest at malulubog ka sa utang. Sinabi ko ito dahil marami sa atin ang nakakalimot na ang tanging paraan para makaipon ay ang paggastos ng hindi katumbas sa iyong income o live below your means. Ito ang golden rule ng personal finance. Mahalaga ito dahil ang pagmamanage ng ating mga gastusin ay ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng ekstrang pera. Dahil kahit maganda ang magdagdag ng source of income, ang problema ay kailangan mo pang maghintay. Kaya habang tinatrabaho mo pa ang pagpapalago ng iyong income, tingnan mo muna ang iyong mga gastusin at alisin ang mga hindi kailangan. Hindi natin dapat tinitingnan na self-deprivation ang pagbabawas ng gastusin. Dapat ang pananaw natin dito ay isang praktikal na paraan sa pagmamanage ng ating pera. Kung titingnan natin ang mga successful na tao, makikita natin na meron silang commitment sa kanilang goal. Habang nasa proseso sila, tapos nagkaroon ng problema, hindi nila ito ginagamit na dahilan para tumigil o magsettle sa quality ng buhay na malayo sa kanilang potensyal. Tinitingnan nila ang mga pagsubok bilang opportunity na matuto at lalo pang magsumikap. Halimbawa, ang mga taong merong naiipon ay madalas na nagsisimula sa maliit na sahod. Sa una ay parang imposible ang makaipon sa ganitong sitwasyon. Pero naghahanap sila ng paraan at gumagawa rin sila ng system sa pag-iipon. Kada buwan ay automatic na iniipon nila ang at least 5% ng kanilang income. Hindi madali pero para sa kanila, mahalaga na meron silang consistency sa pag-iipon. At kasama na rin sa kanilang diskarte sa pag-iipon ang magbawas ng gastusin. Imbis na makipagsabayan sa iba, binibili lang nila ang mga bagay na mahalaga at may pakinabang. Alam nating lahat na kapag mas mababa ang ginagastos natin, mas magkakaroon tayo ng ekstrang pera na pwede nating ilagay sa savings account. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 3,000 pesos sa mga non-essential items tulad ng madalas na pagkain sa labas at subscriptions, ang pagbawas nito sa 1,500 pesos ay magbibigay sa iyo ng 1,500 na pwedeng ipunin buwan-buwan. Kapag hindi tayo long-term mag-isip, maliit lang ang halaga na ito. Pero kung sakaling iniipon mo ang 1,500 pesos kada buwan sa loob ng isang taon, ang halaga na maiipon mo ay aabot sa 18,000 pesos. At sa loob naman ng 5 taon ay meron ka ng 90,000 pesos. Sa simpleng pagbabawas ng gastusin, mas malaki ang posibilidad na makapag-ipon kahit hindi pa nagbabago ang sahod. Gayunpaman, hindi ito nag-iisang solusyon para sa lahat. Dahil kung sobrang liit ng iyong kita at sapat lang para sa pagkain, renta at basic na pangangailangan, limitado lang din ang epekto ng pagbabawas ng gastusin. Kaya mahalagang tignan ito bilang isang bahagi ng mas malawak na financial strategy. Tandaan na kahit mahalaga ang magbawas ng gastusin, meron lang itong hangganan. Mahalagang maging balanse ang ating approach.
dahil ang sobrang pagtitipid ay maaaring magdudulot ng stress o pagbaba ng kalidad ng ating buhay. Lalo na kung naaapektuhan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng sapat na pagkain o kalusugan. Sa halip na tanggalin lahat ng discretionary spending, mas epektibo ang control at mag-prioritize. Piliin kung alin sa iyong expenses ang talagang nagbibigay ng value at alin ang pwedeng bawasan. Kung gusto mong maging consistent sa pag-iipon and at the same time ay nakakahinga ka pa rin ng maayos, ang ibang approach ay palakihin mo ang iyong income. Number 2. Dagdagan mo ang iyong income source. Malaking tulong ang pagbabawas ng gastusin lalo na kung madalas tayong napapagastos sa mga bagay na hindi masyadong kailangan. Dito rin tayo magkakaroon ng disiplina sa paghawak ng ating pera. Pero kahit mahalaga ito, marami sa atin ang nakakaranas na kahit anong bawas natin ang gastusin, short pa rin tayo sa pera at hirap makaipon. Sa ganitong kalagayan, kailangan mo nang mag-focus sa pagpapalago ng iyong income. Kapag merong krisis, expected na tataas ang presyo ng mga bilihin. Maraming mga negosyo ang titigil muna sa pag-operate at maraming mga empleyado ang mawawalan ng trabaho o mababawasan ng oras ng trabaho. Kaya kung umaasa ka lang sa isang source of income ngayon, napakahalagang i-consider mo na dagdagan ito. Ang kagandahan kapag meron kang dobleng mapagkukunan ng pera, hindi ka masyadong mangangamba kung sakaling hindi stable ang takbo ng ekonomiya o kung nagkaroon ng emergency dahil meron kang safety net na masasandalan at hindi rin gaanong maaapektuhan ang iyong pag-iipon. Halimbawa, kung kumikita ka ngayon ng 18,000 pesos kada buwan at dito mo kinukuha ang pang-araw-araw mong gastos tulad ng pagkain, pamasahe, internet at iba pang bills, medyo limitado ang matitira para sa iyong ipon kung ito lang ang source of income mo, lalo na kung sabay na nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Pero kung meron kang sideline, halimbawa nagbebenta ka ng pagkain online tuwing weekend at kumikita ka ng ekstrang 3,000 to 5,000 pesos kada buwan, pwede mo itong ilagay sa iyong ipon o emergency fund. Dahil dito, kahit magamit mo yung main income mo sa essentials, may hiwalay kang pera na napupunta sa ipon. Maraming paraan kung paano dagdagan ang ating income, lalo na sa panahon ngayon na merong internet. Kaya mong magsimula ng side business gamit lang ang maliit na puhunan at kahit nasa bahay ka lang. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung ano ang demand o hinahanap ng mga tao at gamitin mo ang iyong skill para makapagbigay ng serbisyo sa iba. Ang pagdagdag ng income source ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din ito sa pag-explore ng bagong opportunity, pag-develop ng bagong skill, pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at mabilis na pag-abot ng iyong financial goals. Number 3. Gumawa ka ng system sa pag-iipon. Lahat ng goal at pangarap na gusto nating maabot ay merong proseso. At kapag sinunod natin ang tamang proseso, mabilis natin itong makukuha. Kaya napakahalaga na meron kang system sa iyong pag-iipon. Ang purpose ng system ay para magkaroon ka ng malinaw na proseso at para maiwasan mo ang labis na pag-iisip sa paggawa ng desisyon. Halimbawa, goal mong makaipon ng 120,000 pesos sa loob ng isang taon. Base sa goal na ito, kailangan mong mag-ipon ng 10,000 pesos kada buwan. Kung 2 beses ka naman nakakatanggap ng sahod, kailangan mong mag-ipon ng 5,000 pesos tuwing sahod. Ngayon na alam mo na ang iyong target, kailangan mo namang gumawa ng system para maging consistent ka sa iyong pag-iipon. Ang paggawa ng system sa pag-iipon ay hindi kailangan komplikado. Ang mahalaga ay malinaw, kayang sundin, at nagbibigay ng magandang resulta. Ang unang pwede mong gawin ay gumawa ka ng budget tuwing sahod. Mahalaga ito para meron kang awareness sa iyong cash flow. Ilista mo ang iyong total income at una mong ibawas ang 5,000 pesos para sa iyong ipon at ilagay ito sa hiwalay na account. Mas mabuti kung kaya mo itong i-automate. Sa ganitong paraan ay nasecure mo na ang iyong ipon. At ang gagawin mo naman sa natirang pera ay pagkasyahin mo ito sa iyong wants at needs. I-track mo rin ang iyong paggastos at siguraduhin na nasunod mo ang iyong plano. Kapag sinunod mo ang ganitong sistema, magiging automatic na ang iyong pag-iipon at maayos na pag-handle ng iyong pera. Mahalagang i-review mo rin at i-adjust ang iyong system. Habang tumataas ang iyong income o nagbabago ang sitwasyon, dapat nag-i-evolve din ang iyong sistema. Pwede mong taasan ang savings rate o mag-set ng specific goals tulad ng emergency fund o investment.
At ang pinakamahalaga ay panatilihin itong simple. Kung gusto mong mapalawak ang iyong kaalaman sa pagbabudget, I encourage you na basahin mo ang librong ito, Budgeting 101. Hindi lang ito tungkol sa budgeting. Matututunan mo rin dito kung paano gumawa ng financial goal, kung paano i-increase ang iyong income at marami pang iba. Isa sa nagustuhan ko sa librong ito ay madaling intindihin at napaka-praktikal ng mga aral. Kaya kung meron kang ekstrang pera ngayon at gusto mong bumili, i-click mo lang ang basket icon sa gilid ng video. Number 4. Iwasan mo ang mangutang para sa luho. Ang hirap mag-ipon kapag meron kang utang na binabayaran. Sa ganitong sitwasyon ay para kang naglalagay ng tubig sa timba na merong butas. Kahit anong dagdag mo, hirap kang punuin ito dahil palaging may nababawas. Halimbawa, nag-iipon ka ng 3,000 pesos kada buwan pero binabawasan mo naman ito ng 2,500 sa utang. So parang nag-iipon ka na lang ng 500 pesos. Ang magkaroon ng malaking utang, lalo na kapag utang na galing sa mga luho, ay isa sa mga sitwasyon na dapat mong iwasan kung gusto mong makaipon. Dahil maliban sa pagbabayad ng malaking halaga sa interest, ang hindi maganda sa ganitong pag-uugali ay parang sinanay mo ang iyong sarili na gastusin in advance ang perang nakalaan para sa iyong kinabukasan o parang ginastos mo na ang perang hindi mo pa kinita imbis na magamit mo sana ang perang ito para sa emergency fund, investment at pagsisimula ng maliit na negosyo na pupunta na lang ito sa mga bayarin. Kaya kung meron kang utang ngayon, mahalagang i-prioritize mo na babayaran yan lahat dahil nakaka-motivate mag-ipon na wala kang stress at meron kang focus. Kung gusto mong malaman ng strategy sa pagbabayad ng utang, panoorin mo ang videong ito. Ilalagay ko na lang ang link sa description at comment section ng video. In conclusion, ang pag-iipon sa kalagitnaan ng krisis ay hindi imposible hanggat meron kang desire na mag-ipon at tamang strategy. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng gastusin, pagdagdag ng income source, paggawa ng sistema sa pag-iipon at pag-iwas sa utang na may malaking interest, kaya mong abutin ang iyong financial goals ng mabilis. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.